Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxer Gen o IconSox. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo kung alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify. Andito po tayo ngayon sa General Santos City upang alamin ang mga latest programs ng ating pamahalaan na related po sa response sa magnitude 7.8 earthquake na naranasan sa bahaging ito ng bansa nitong nakalipas na mga linggo. And we have with us ang ating kaibigan mula sa Department of Health, Center for Health Development Soxer Gen Region, ang kanila pong Hepo 2, Ma'am Lea Dominguez Reformado. Ma'am Lea, good morning. Kamusta po ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood? Good morning, Sir Oliver. Magandang umaga. Nagpapasalamat kami for this chance, for this moment talaga. It's a privilege, isang karangalan po ang makapagbigay ng impormasyon sa programa niyong Performing and Informing ng PIA. So, magandang umaga po mga kababayan. Ma'am Lea, diretso po tayo. Can you give us an overview sa ginagawa po ng inyong ahensya ng Department of Health in response dito po sa recent magnitude 7.8 earthquake natin? Yes, sir. Mga kababayan, magpapangalawang linggo na, no, magmula nung lumindol ng 7.8 and overall, we can tell that we are on top of the situation. Ibig sabihin po, we are managing it well. May mga systematically po yung pagmamanage natin. Unang-una po, naka-activate po yung ating regional operational centers. Ibig sabihin, ito po yung mekanismo natin ng communication and coordination sa buong lupalop po ng region para po makatanggap tayo ng mga tamang report po na magagamit natin sa decision making natin. Naka-code blue po tayo mga kababayan kasi ang HEMS po, ang Health Emergency and Management Staff, nagde-declare po yun ng mga color coding kapag ganitong may mga sakuna. So, unang-una may white coding tayo. Ibig sabihin, monitoring lang tayo 24/7. Pero dahil po napakalakas ng lindol na ito at marami pong apektado, we are on code blue. Code blue. So, ano ibig sabihin ng code blue? Hindi lang po tayo monitoring 24/7 na. Kumbaga, meron na po tayong deploying, no? May deployment tayo na teams. Yeah. Actually, ako po, sir, naka-deploy din talaga ako. Pero gustong-gusto ko yung opportunity para makapagbigay tayong information. We have several teams, mamaya babanggitin po natin isa-isahin para po tumulong po sa buong region, pero nakakonsentrate tayo sa most affected area natin. Magmula Jensan, Pasarangani, Glan, Malapatan, Balut Island, din kasi yung maraming mga affected. Tapos deploying and then handa po tayong mag-respond kung kinakailangan, no? Ang distribution po ng mga medicine natin, mga supplies natin, no? Agad-agad po yan, tuloy-tuloy po yan, no? So, on top of that, meron din po tayong tinatawag na PEMAT, no? Kasi dineploy po yun ng ating national agency, DOH, para po tumulong sa atin. And unang-una yung water sanitation natin kasi very critical po yung inuming tubig. Dapat we ensure po sa DOH na meron pong safe at malinis na tubig na iinumin po, especially sa mga evacuation center, no? So yun po, no? All of that, we're managing it po sa situation natin ngayon. Okay. Ma'am Lea, before I proceed dun sa next mga question natin, kamustahin naman ko po muna. Meron po ang mga tauhan po natin on the ground during the earthquake. Meron ba tayong mga buildings na damage or ng DOH, and then yung mga personnel po natin, kamusta naman po sila? Oh, thank you for asking. Thank God po talaga, salamat sa Diyos, no. May mga konting crack, no. Actually, kasi wala ako doon. Pero, nung Saturday pumunta ako doon. Nung sa picture, nakita ko parang konti. But when I went there, The ground na? yung mga tiles talaga nagbitak-bitak din Saan talaga. po ito? Particularly sa 4th floor. Ngayon, parang umalis din po muna yung mga tao sa 4th floor. Hinahanapan po sila ng place nila, lower. Kasi medyo delikado ang 4th floor po natin. Pero, functional naman po. Importante po, kasi sa emergency like this, eto nalaman ko lang din during the meeting talaga, kapag ganito pong may sakuna, sabi nila kapag wag naman sana, pero pag sobrang lala ng mga ganitong sakuna, dapat ang nakatayo pa rin na building, mga health facilities, hospitals, health centers. Kasi kung sobrang laki talaga,
doon na maraming pasyente. Okay. Hindi naman ganun yung sitwasyon natin, pero chinek din po natin lahat aside from our office. But thank you for asking how Opo. are we. Sige po. Punta tayo, Ma'am Lei. Doon po sa immediate actions ni DOH following the earthquake. Yeah. Yes. Nung nag-earthquake mismo, binuksan na po, inactivate natin yung operation center. Very important po talaga yon sa pakikipag-ugnayan, communication, coordination. Okay. Ngayon po, unang-una pa lang nag-form na tayo or nag-compose na tayo ng ating emergency response team. Okay. So planning, meeting, nag-allocate na din po ng drugs. I talked to the head of the pharmaceutical division, Sir Earl Granado. Sabi niya, unang araw pa lang pagkatapos talaga ng lindol, nakapagbigay na po tayo ng mga gamot, commodities, supplies sa buong region yan hindi lang sa mostly affected. Nagkakahalaga po ng mahigit 5 million pesos na po yung naipamigay natin. Unang araw pa lang po yun. Tapos po, chinek din yung mga health facilities kasi sabi nga natin, di ba, sobrang lakas nun, no? Importante na ma-check natin na functional yung facilities. Sa ngayon, sir, ang bibigay ko sa yung data, sa total ng mga facilities natin, merong isa lang na totally not functional. Okay. Yun yung SARMED. Sergeant Bay Specialist Medical Hospital natin dito sa General Santos. Pero lahat po ng facilities natin, meron lang pong fully functional, meron po yung partial. Kumbaga meron po yung mga pinalipat lang o may mga damage, pero we make sure po, utos din po yan na Secretary Health Herbosa na dapat hindi maputol yung serbisyong medical. Kaya may isa lang po na not functional talaga, pero halos lahat po fully or partially functional. Sige po. Doon naman po sa medical and health services na pinrovide natin sa mga affected communities and evacuation centers, can you give us details po kung ano po itong mga serbisyo natin na binigay? Yes, unang-una sa medical and public health services kasi sa Department of Health, unang-unang tinitingnan talaga yung status ng kalusugan ng isang tao. So since maraming mga evacuation centers, we make sure na doon po sila tutulog ngayon kasama po nila. We make sure na may tao po talaga 24/7 doon sa mga tent cities. Yes po, na nakaalalay sa kanila, yun po yung naka-deploy. Na may mga doktor po tayo doon, may mga espesyalista po tayo. Aside from the hospital field na tinatawag natin ng CRNC PEMAT. Aside from that, nandun po yung ating mga doktor for the regular check-up po para po ma-diagnose agad kasi importante po yung early diagnosis. Para hindi magka-outbreak. Yes, kasi early diagnosis is an equivalent of early treatment, mga kababayan. Para po yun, hindi magka-outbreak. Mabigyan agad ng gamot. Andyan po yung mga gamot din. And at the same time, andyan po yung nutrition team din natin. So, ibig sabihin, we ensure na may tamang nutrisyon na natatanggap kasi disrupted lahat Ang dami mga kababayan na walang trabaho. So, pag walang trabaho, walang pera, walang pagkain. So, we make sure na tama yung nutrition, ina-assess po natin yan. Particularly, yung mga vulnerable population natin, sino-sino sila. The mother, the pregnant mother, the lactating mother, no, yung mga nagpapasuso, at saka yung mga bata. Po, no, very important. Yung mga na-assess po natin may malnourishment, no, binibigyan po natin ng tamang treatment for nutrition po. Para importante, healthy po sila kasi po pwede silang magkasakit sa pangyayaring ito, no. Tapos meron din po tayong, importante ang mental health. No? Isa itong mental health sa in-emphasize ni President Bongbong Marcos nung pag-visit niya dito sa Jensan and sa Sarangani, natutukan ang mental health, especially ng mga kabataan natin. Sige po, ma'am. Yes, very important po ang mental health, mga kababayan. Actually, lahat po na nakaranas ng pagyanig, maging siguro kayo, sir, nakaka-experience kayo na parang konting shake lang. No? Yes. Yung parang gusto mo nang humanap ng open area. Oo. So, meron tayong fear, anxiety, no, nervyos, pagkatakot, no, dahil I was looking at the history of Mindanao. Parang pangalawang lang siya na pinakamalakas. But that was like 1976 pa yung nauna, no? Yung 8 point something na magnitude. Ako kasi sa buong buhay ko, almost 50, I'm from Luzon. Pangalawang pinakamalakas ko to. Kasi naranasan ko yung 1990s na July. I was on my 5th grade during that time. So,
eto yung pinakamalakas, siguro sa mga hindi pa pinapanganak, wala pang Hmm. malay nung 1976. I'm sure, yan din po ito yung unang yung naramdaman. So, Yeah. lahat po tayo nakakaramas ng traumatic experience, no? Ang mental health po ngayon, kumbaga, sir, ikaw ba, sir? Tatanungin kita, no? Sige, Nung sige. nangyari sa'yo yan, meron ka ba mga kaibigan or kamag-anak outside the region Yeah. na nag-message sa'yo? Yeah. Anong sabi nila sa'yo? Kamusta? Very Kasi, good. Oh, That's the magic word, mga kababayan. kamusta? Yung salitang kumusta ka. Araw-araw natin naririnig. Pero after the earthquake, alam mo, sir, sa punta namin sa mga iba't ibang mga facilities and evacuees, pagdating namin, yung salitang kumusta ka, iba It's yung very kahulugan powerful. ngayon. Yeah. Very powerful. Ang kahulugan po ng kumusta ngayon is pagpapahalaga, pakikiramay, Yeah. pagkalinga sa kapwa. So, eto sir, yung makikipagkwentuhan Yung ka sense lang of community ng Pinoy Yes, talagang lumabas. oo. Yeah. Kasi ang tao, kapag mag-isa ka lang, you're strong. Yeah. You're trying to be strong. Pero pag andyan na yung kaibigan mo, niyakap ka na, Hmm. kinumusta ka na, Oo. at alam mo yon, iiyak ka na, doon mo na mararamdaman na kailangan mo ng karamay. So Sige. ngayon po sa mental health, very important that we give them psychosocial first aid na tinatawag. Ano pa ibig sabihin ng psychosocial first aid? Pangungumusta, pakikipag-usap. You let them tell the stories. Kasi ang sarap magkwento kasi gumagaan yung loob mo. Okay. Yung mga fears mo, yung mga naranasan mo, yung lindol. Yung pinapalabas natin ngayon, Sir Yeah. Oliver. So, upuan nyo sila. Actually, kahit po kaibigan kayo, Oo. yung pakikinig, you don't need to give advice. Kasi as a professional, kasi ako po trained counselor, hindi mo kailangan i-rescue na, oy, kailangan maging okay na yung mental health mo ngayon. No. All you have to do Just is ask. to kumustahin. Let them tell the story. And listen. Yes, and listen. Para unti-unting na nawawala yung kanilang pangamba. Kasi ngayon, sir, inuuna rin natin, inutos din ni President Bongbong Marcos na yung mga bata, kasi Yeah. opening of Opening of school. classes. Yeah. Nakita natin yung first day of school. Flag ceremony. Yeah, first high, andyan sila and nagiiyakan talaga sila. And imagine, unang-una, very traumatic yung unang pasok nila Yeah. sa school. So, binibigyan natin ng PFA yung mga estudyante, even yung mga teaching and non-teaching. At sir, hindi lang sa community at nasa evacuees, even the health workers. Okay. Kasi yung mga first respondent natin na tumulong, nagpapakatatag lang po sila. We were at RH Malapatan and we had like more than 18 na mga health workers na sinailalim din sa PFA. Nagpapakatatag lang din po ang ating mga health workers kasi sila yung unang pero andun po yung kanilang takot din kasi may pamilya din sila pero kailangan nilang tumulong. So, sumailalim din po sila sa debriefing, stress debriefing. So, napaka-importante ngayong mga kababayan na kumbaga hindi lahat tayo siguro may medical condition, pero lahat tayo kailangan po talaga ng psychosocial first aid. Opo. Ma'am Lay, paano po ini-ensure ni DOH na continued yung delivery of essential health services given na ito po may mga health workers tayo na affected din, alam natin limited lang din yung manpower natin. Meron po bang tulong from other regions, from the national na bumaba? Paano po natin ma-assure na continued po yung services ni DOH? That's a good question, sir. No? Yung continuity ng ating delivery services. For now, yung status, sir, kaya ng human resources natin. Kaya. We're tapping HRH, DTTBs, nandiyan po sila. May mga volunteers din po tayo. Tulong-tulong po yung iba't ibang ahensya. Nandiyan ng DPWH, nakikita natin sila. No? DSWD. DSWD, no? Para sama-sama tayo. At may mga NGO and NGA sa mga evacuee centers natin. Now, sir, kahit hindi kami nagtatap pa ng other region, meron pong tumulong. Unang-una po ang BARM, CRMC of course, nandiyan po talaga sila. So, naglatag agad sila. No? Yung mga DOH hospitals natin, latagan po ng mga tent yan, no? And tumulong po sa mga iba't ibang mga area na affected natin. Tapos, sir, sa ibang region kasi, ang parang agreement ng emergency unit natin sa buong Pilipinas, kapag may affected na isang region, yung mga karatig region, tutulong talaga yan kahit hindi mo itap. Yes. So, yes po, nakatanggap tayo
tayo ng iba't ibang mga tulong po sa iba't ibang mga CHD sa Mindanao, no? Even po NIR, yan, nakapagbigay po ng tulong sa atin. Tapos I think ngayon, di ko pa alam kung matutuloy, but I think Caraga, CHD, magpapadala na po ng human resources din po nila as their deployment. And siguro baka may mga darating pa. Pero for now, we can manage po the human resource. And how to ensure, no, these delivery services, unang-una, continue po. Unang-una, kailangan talagang strong po yung ating reporting system. Yung operation center natin, importante. Bakit? Kasi from that, database we gather the data kasi hindi to hearsay lang, no? Hindi ka pwedeng rumispende na kulang daw ng ganito but it's not true. So, you have to gather the data. Kaya, meron po tayong tinatawag na SPEED, yung ating pong surveillance, extreme emergency and disasters team, kung saan they ensure yung tamang reporting at nagre-report talaga yung mga facilities, yung mga LGUs. Binibisita rin nila yan kung tama talaga yung report. Through that, gagamitin kasi yung data na yon for decision making, for planning. Yun din yung nire-report natin sa national, sa DOH National. And from national, magdi-decision po ang DOH National Office kung ano ba yung i-deploy sa atin, ano yung tulong na ibibigay sa atin. And then we do rapid health assessment. Isa-survey natin yung lugar, no? Kung inaano pa yan, pina-fact check din natin, no, yung mga report natin. So, importante yan. And of course, the referral system. Kasi may mga hospital pa, halimbawa, kailangan i-refer sa ganitong hospital. Klaro po yan, dapat para masustain talaga. And lagi po yung may buffer, sir. No? Since ngayon kasi 'di ba yung may mga aftershocks pa. At ang lalakas mga kababayan ng aftershocks, kumbaga, libo na yung nararanasan daw according to PBOX, diba? And DOST. Pero, hindi natin ramdam yung iba, pero may ibang malalakas talaga. So, we ensure na may buffer. Halos every hapon meron. Yes, tapos meron pa yung gabi ng Monday, no? That was really, 6.6, that was really shaky. Ang lakas pa rin talaga niya. So, very important na may buffer po tayo sa lahat ng commodities, sa lahat ng supplies, gamot. Sa lahat, resources, human resource as well. And mga kababayan, yung pag-check po sa building, dapat vigilant tayo dyan. Dapat alam natin kung hindi na pwede talagang tirhan, mag-evacuate na po. May mga alamin na mga evacuation centers natin para po, kumbaga natuto tayo from this. May lessons tayo. May lesson tayo. So sa amin din, dala-dala natin yung lesson po ng COVID-19 pandemic. Kasi di ba parang first time natin yung ganong kalaking pandemic talaga. So now, mas in place po yung coordination. Yung may system na. Yes, mas may mga plan B sa communication, yung mga ganyan. So, yun po, para po ma-ensure natin na hindi mapuputol yung serbisyong medical. Sige po. Ma'am Lay, doon naman po tayo sa primary health concerns. Sa primary health concerns po natin, ano yung mga namomonitor natin na, kumbaga, issues or concerns natin doon sa mga evacuation, especially sa mga evacuation centers o yung mga tent cities natin? Yes, ayon sa report, no, official report po, since nagsasama-sama kasi yung mga tao sa iisang lugar, madali po ang pagkahawa ng mga cold viruses. So, unang-una, top po natin yung respiratory illnesses. Ano yung mga yun? Respiratory, ito yun, no? Magmula sa ilong hanggang lungs, ubo. Very good. Sipon. Actually, yun po yung may mga sipon sa bahay nyo, may mga umuubo. Magsama-sama tayo sa isang evacuation center, magkakawaan po talaga. Ang mga bata naglalaro, they touch each other's hand, tapos yung hand nila, di ba? Sinusubo nila, nilalagay sa mukha. Kumbaga, air na siya, no? Airborne na, pwede pa pwede makukuha ng mga ganun. Tapos po, hindi nawawala yung mga natin. Kumbaga, mga chronic illnesses po natin, andyan po ang diabetes, hypertension. Kaya po yung mga medicine dito, we have to sustain it talaga. In place talaga siya. Opo, yun yung marami talaga nating pinadala rin. Kasi nagsama-sapa na ang lahat ng mga hypertension at may diabetes. So, with that, kailangan na, kasi maintenance kailangan hindi maputol yung kanilang medisina, yung kanilang maintenance medicine for that. Or else, no, pwede tayo magkaroon pa ng mga komplikasyon with that. So, yun po yung mga nakikita natin. May mga din po, yung mga tinatawag nating AGO, yung abdominal gastroenteritis. Kaya po we ensure yung pong clean and safe drinking water. And then sa preparation din ng food. Oh yes, oo, very important. Ngayon may mga nagsusupply po ng pagkain, chine-check din po natin yan na kasi ang init ng panahon. Pag mainit yung panahon, kaya nung summer, nang tinanong sa amin ano yung mga cases na dapat bantayan, food poisoning mga kababayan. Kasi when we prepare the food, dapat
unang-una malinis. Yeah. No? Doon sa, i-connect natin, Ma'am Lay, doon sa mga namimigay ng food. Ayun, importante na check po yung pagbibigay no, ng food. Sa mga water po, sa mga food, chine-check din po yan. Para Okay. po, Bago ibigay sa mga... Okay. Oo. Actually, even paggamit ng tubig, dapat tinitest talaga. Tinitest po yan. May mga, yun po yung unang ginawa ng WASH, yung water sanitation and hygiene na team natin. In place po sila agad, nagpatayo po sila agad ng water testing. Okay. Para i-test po nila. May mga nakita po sila na hindi pwedeng inumin. That's why naglagay po sila ng mga filtration. May mga mobile water filtration po tayo na tinatawag. May mga aquatabs. Okay. On the very first week, 20,000 aquatabs po. Yun po yung tablet na nilalagay sa 20 liters na water para i-disinfect po yung tubig at pwedeng inumin. So, naka-activate po yan. Actually, they went to Glan. Parang nagbangka at nag-chopper pa sila, Doc Vivian Suspenya, para po ipamigay itong mga ito. Para sure na hindi magkakaroon ng outbreak sa mga ganitong sakit. Opo. Kumusta naman, Ma'am Lay, yung mga coordination natin sa LGUs and other agencies dun sa response efforts natin sa ground? Oh, very good, sir, no? Nag-respond po talaga sila, nakapag-report po, ini-ensure natin na tama reporting din nila. Sa mga hindi po, kasi meron talagang hindi ma-reach, hindi ma-reach ng mga barangays, sitios. Opo. In 24 hours, kapag ganun po, pinupuntahan na po, binababaan na po yan ng team. So, bababaan po yan ng speed. I-check nila kung bakit, kukunin nila yung data. Hindi magtatagal, imaman to man yung pagkuha talaga ng reporting. Especially nung Lumindon, blackout. As in, walang kuryente talaga. Yung iba, matagal pong bumalik. Sa Pulumolok, matagal sa amin eh. So, yun, kumbaga parang alam mo na kailangan mong babaan yung area kasi hindi makapagbadala ng data, ng information. Opo. Ma'am, doon naman sa sanitation practices, concern din ba ni DOH ito? Doon sa, especially sa mga evacuation center, yun yung focus natin. Sige po. Oh yes, thank you. Actually, sanitation. Yes, when it comes to prevention po, infection, prevention of diseases, unang-unang i-check natin ang sanitation. Nakapaloob po yan sa water, sanitation, and hygiene. In place po natin to kasi dito po pwede magmula ang iba't ibang mga outbreak. Kaya, sir, yung water, makikita natin talaga dito, hindi lang po siya sa drinking water. Okay. Dapat may sapat na supply. Kasi pag may sapat na supply at malinis na tubig, malinis ang kapaligiran. Hand washing, mga kababayan. No, I think yan yung oldest lesson in the history of pandemic. Yung matuto tayo mag-hand washing, no? Hindi lang alcohol. Kasi ang hand washing, nakakatanggal talaga ng bakterya yan. So, importante, meron silang tubig na panghugas ng kamay, panghugas ng lahat-lahat ng kapaligiran. Toilet, no? Flushing, no? Importante yan. Kasi sabi nga nila, pag walang tubig, madumi ang bahay. Pang dumi, katumbas po niya na pwede magkaroon ng bakterya, pwede magkasakit. Kaya po, yung sanitation po, very important po na talagang strong po yung cleanliness po ng evacuation. We check also, sir, yung mga area po, no, for the toilet, no, and sa mga paliguan, yung mga ganyan, napaka-importante po kasi pag malinis tayo, mapiprevent po natin yung pagkalat ng dumi, ng bakterya, and na disease outbreak. Opo. Ma'am, kamusta naman? May data tayo on the dun sa mga dinedeploy natin na mga teams. Yung na-mention po ninyo kanina. Ano yung mga teams na dinedeploy natin? Sige po. We have, unang-una, medical and public health services. So, ito po yung composition niya, mga doktor, mga nurses. Sapat ang doktor natin? Sapat po ang doktor natin kasi may mga DTTBs din po tayo. So, andyan po sila. May mga volunteers po tayo. And then, yan po yung nag-check na ng physical health ng mga bata. And then, we have nutrition. Ayan, sinabi na natin, no, para sa mga bata at mga buntis, mga nanay. And then, we also have the mental health. Ayan, so mental health, psychosocial services natin. And then, we have the WASH. Ay na yung water, sanitation, and hygiene. We also have the speed, yung pong surveillance, post-emergency and extreme emergencies and disaster natin. Ang infrastructure team, yung inspection. Yung mga engineers natin sa DOH, they're checking po yung mga health facilities kasi dapat talaga nagfa-function, mga kababayan. Siguro okay lang ang malls na hindi mag-function muna, yung mga paborito nyo munang mga facilities, pero po ang health facilities na takbuhan ng taong bayan, we make sure na nagfa-function po yan. Meron ang logistics,
logistics. Very important ang logistics para po sa mga supplies natin. We have our admin po, no? Nangangasiwa po para sa lahat. And the OPSEN. No, very important po natin yung operation center na kukuha lahat po ng data. So lahat po ito, naka-deploy po ito. Yung mga medical and public health, nutrition, ano po yan? Permanent po sila. Okay. 24/7 nandun po sila. Natutulog Shifting po sila lang, may doon. shifting. Opo, may shifting lang sila. Yung WASH, yung speed and mental health, umiikot po. Okay. Umiikot po kami. Kumbaga, pero may mga nagre-request din po. Meron din pong mga personnel na for mental health na naka-permanent na rin doon. And dadagdagan pa rin po natin yan kasi ang narinig ko from Doc Jane, medyo tumatanggal yung consultation kasi doon pa lang nag-verbalize na yung mga tao. Imbis na consultation lang na inuubo ka ba, mental health na kagad yung primary concern. And the doctors in the medical field na ang tutok po ay para ma-check ang kalusugan, wala masyadong panahon para sa mental health kaya may designated unit talaga. So talagang kailangan po talaga ng mga MHPSS or yung mental health team natin. Sige po. Ma'am Lay, medyo marami na tayo na-discuss. Baka meron pa kayong additional before we end the program po. Ano pa ba? Siguro importante mga kababayan yung pagiging siguro magbibigay na ako ng tips, sir. Ngayon, kung may mga aftershocks pa, ano yung mga tips natin? Sa mga kasi nakakaranas tayo ng aftershocks, very important na yung presence of mind. Yeah. Kasi alam ko ngayon na konting galaw lang nagpapalpitate, no? Anxiety. Parang tumatakbo na, may anxiety na. So, alam ko mahirap kasi hindi natin makontrol, no? Kasi mga fight or flight na psychological changes sa katawan natin. Pero importante po yung presence of mind. Mag-identify po kayo sa bahay nyo kung asan doon yung pinakamatibay na sisilungan nyo. Sa amin, may identify kami. Okay. Yung lamesa namin, talagang solid yung pagkagawa. Hardwood talaga. Kasi we're only 3 in the house eh. Yeah. The mother-in-law, siya yung lagi namin sinasabihin, Mang, eto po yung sisilungan nyo. Alam niyo mga kababayan, yung duck cover and hold. Bakit ba tayo nagda-duck unang-una? Uupo ka. Kasi pag sobrang lakas, pwede kang matumba. Ma-outbalance ka, matumba ka. Cover. Ano yung cover mo? Your head. And then cover ka dun sa mas malaki, no, kaysa sa skull natin. Yung pinakamatibay, wag naman yung, ito lamesa, pero foldable naman. Basta lamesa lang, no. So mag-identify po kayo, magtalaga kayo, no. Yun, kumbaga sa bahay nyo, usapan yung lahat. Eto dito tayo, Kung may hard hat kayo, well, very good, di ba? Cover and hold. Ano yung i-hold natin? Ano yung hold natin? Yung katabi mo ba? Yung lamesa. You have to hold yung paa ng lamesa para hindi gumewang-gewang. Duck, cover, and hold. Kasi yung iba, nakikita ko nakaganon lang sa lamesa. Hold na yung sarili nila. Yung hold, no? Hold mo lang yung sarili mo. Hold the table. Yan po yung ibig sabihin doon. Okay. Yung let's participate with those earthquake drill at tandaan katatapos natin, lang ng ating NSED. Oo, at lagi yan, no, regular. Pero sana natatandaan natin kasi pagdating talaga ng earthquake, hindi na natatandaan yung run, di ba? So, duck cover and hold and pray, mga kababayan. No, very important. Ako talaga, prayer din talaga. Then after that, pagtapos na po ng shake, lumabas po tayo ng building, lumabas ng bahay. Nakita na natin nangyari sa Jollibee. Nung nakita ko yun, sir, sabi ko sana nakalabas talaga silang lahat. Lumabas po kayo, mag-identify naman kayo ng area nyo sa labas. Safe area. Yung free space siya na walang poste na matutumba din o hindi magkakasya inyo yung puno or yung building. Identify yung safe area nyo. And dun muna kayo kasi for sure, may mga aftershocks pong mangyayari. Sige po. Ma'am Lay, additional lang din your message na sa ating mga kababayan, assurance lang din na on top of the situation ng ating health sector. Yes, mga kababayan, mensahe po very important. Siguro yung siguro gas very cliche. Sabihin natin yung pagiging resilient ng tao. But sige, tuloy. But you know what, Sir Oliver, when I was like searching the word resilient in Tagalog, alam mo nakita ko, sabi niya nababanat daw. So when you say nababanat, ibig sabihin we're flexible with the things that is happening to us. Okay. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa, mga kababayan. Okay. From Department of Health, CHD Soxurgen, nakikiramay kami sa mga
casualties natin, sa mga namatayan. Hindi po talaga natin kagustuhan, hindi natin Controlled. hindi natin control yung sitwasyon. Nakikiramay kami sa lahat. Isipin niyo po after that, ano pa yung mga natira sa inyo, and you could start from that. Sa mga gumuho po yung bahay, let's be thankful na walang nasaktan sa atin o walang namatay. Let's start from ano po yung natira sa atin. Kung ang natira sa atin, yung pamilya nyo, that is already a treasure na hindi pwedeng palitan ng kahit anong material na bagay. You could start all over again. Pwede po tayo magpatayo ulit ng bahay. Nandito pa at iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tulungan kayo. Sa sector po ng kalusugan, nandito po kami. Hindi po kayo nag-iisa. Kaisa nyo po kami. Lahat tayo nagkakaisa ngayon. Sabi ko nga, sabay-sabay man tayong pinadapa ng lindol, sabay-sabay naman tayong babangon. Yeah. Kaya mga kababayan, nandito po kami. Just learn from this. Maging handa po tayo sa anumang sakuna. Alamin natin yung hotline, no? Evacuation center na pwede natin makuha. Coordinate and communicate po sa mga kamag-anak natin. Kumustahin natin po sila. And very importantly, let's pray for each other. Sa kaguluhan na to, importante na ipagdasal natin yung safety ng bawat isa. At sana huminto na yung aftershakes na yung mga earthquake na to. Sana hindi na natin maranasan pa ulit para tuloy-tuloy tayong bumangon, no? Stay healthy. Matulog po, very important na dapat nakakatulog ang isang tao. Stay healthy, kumain ng tamang pagkain, no? And magtiwala po tayo, no? Magtiwala po tayo sa Diyos at sa ating mga partners, LGU, iba't ibang partners po ng DOH. At nandito po, malalapitan niyo po ang mga pinakamalapit pa rin ng mga health centers sa inyong lugar. Kasi nasa aming listahan din naman at nagpa-function din po ang lahat. At siguro yung hashtag na binubuo ko ngayon, sa DOH po, no? Bangon Urgent Socsargen. Kaya natin to. And then, bawat buhay mahalaga. Sige po, marami pong salamat sa ating guest mula sa DOH Center for Health Development Socsargen Region. Ang kanila pong HEPO 2, si Ma'am Lea Dominguez Reformado. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Socsargen.